Good day, everyone. Welcome to our podcast where we explore the stories about Confession of Shopaholic that inspire and entertain us. I'm Laika May S. Santa Ana. And I'm Eliza May Arevalo. And let's welcome our guest, Kim Jing Fabregas. Hi, Kim. Kamusta ka naman po? Okay lang din. So, I have a question. Have you watched the Confession of a Shopaholic movie? Yes, I did watch it last week, and I find it great. Maganda. Did you know that Confession of a Shopaholic is a 2009 romantic comedy based on Sophie Kinsella,'s best-selling novel? The film follows Rebecca Blumwood, a young journalist living in New York City who is passionate about fashion but struggles with a crippling shopping addiction. So, anong pag-uugali meron si Rebecca Blumwood? Ayon sa napanood natin. Sige, mag-give lang kayo ng Ano siya, background. meron siyang pag-uugaling sobrang okay. Bakit naman OA? Tsaka yung parang, wait kasi, may karugtong pa. Meron siyang, tapos meron siya yung parang, ano siya, yung walang pakialam sa sarili. Pero maganda siyang manamit, gano'n. Pero yung pag-uugali niya parang alam mo yung parang open siya, yung kahit hindi siya nahihiya, kahit ano lang, basta yung hindi ba siya nahihiya, wala siyang hiya, gano'n. Alam niyo si Rebecca Blumwood, napaka niya talaga sa sarili niya, napaka-fashion niya. Akalain niyo yun, yung kada kita niya sa isang tao ng bagay na nagustuhan niya is gagawa niya ng paraan para makabili din siya ng kanya. Yung personality niya is parang addiction nga, di ba? Napaka-addict niya sa isang bagay. Gusto niya makuha agad yung bagay na yun kahit na walang-wala na siya, di ba? Nagawa niyang mag-utang ng napakarami para lang mabili yung gusto niya. So, sa tingin mo, Kim, di ba napanood mo yung movie? Sa tingin mo, ano yung magandang nadudulot sa kanya ng ganun? Nakakaano siya ng confidence. Sa sarili niya. Pagsuot niya ng maayos na kasuotan. Oo nga, tama nga naman yun. Kaso, di ba kapag nasobrahan yung pagiging ganun natin is parang masyado na rin yung pangit sa ibang tao, di ba? Kasi syempre, parang wala tayong iniisip kundi yung kagustuhan na lang natin. Paano naman yung mga importanteng bagay, di ba? Isisig ka na lang yung sagot. Ano ba yung ibig sabihin ng shopaholic? Ano nga, addict sa shopping. Diba? Tingnan mo, alcoholic, workaholic, mga nasobrahan. Sige. Sa tingin mo, Kim, why Confession of a Shopaholic yung title ng film? For me, kaya ganun yung title niya kasi. Masyado siyang addict sa mga shopping. Konting pa-impress lang sa kanya ng mga sailor, bumibili siya kaagad. Kahit na baon-baon na siya sa utang. Tama, napakabilis ng kanyang di ba, ng kanyang attraction sa mga bagay na nakikita niya lang. So, Kim, sa sarili mo, anong experience mo about ganyan sa Confession of Shopaholic? Sa sarili mo ba may experience ka na ba na ganyan, na na-addict ka sa isang bagay na ginawa mo ng paraan para mabili mo? Yes, na-experience ko na siya, lalo na sa mga TikTok shop. Kasi mabilis talaga tayong ma-attract sa TikTok shop, di ba? Lalo pag maganda yung advertisement nila, At napapabili pang talaga. Oo, di ba? Pag may mga 50% off, tapos Relate ako sa kanya kasi parang may pagka-same kami. Pero hindi sobrang, pagka-same yung personality namin. Okay. Pero hindi ako sobrang, pero pag may gusto ako, parang gusto ko rin kunin talaga, ganun.
Kasi parang hindi ako titigil pag hindi ko siya nakukuha. Ganyan. Tsaka, parang basta may pagkasing kami ng personality niya. Pero ako naman, parang ganun din ako sa kanya, pero hindi ako mapang-abuso na as in yung wala ka naman pera, tapos bibili ka pa ng bibili. Ako parang parang pag may pera ako, saka lang ako bumibili. Kasi parang ayoko naman dumating sa point na magkautang-utang na ako dyan dahil lang doon sa isang bagay na yun. Hindi naman ako masyadong addiction. Parang lang din ako, parang kung gusto ko yung isang bagay na yun, parang pag-iipunan ko lang siya. Hindi ko na kailangan umutang, di ba? Yeah. Hindi naman natin kailangan umutang na katulad ng nangyari kay Rebecca, di ba? Kasi lahat naman ng bagay makukuha natin pag pag-iipunan natin. Kaya, sa tingin nyo, dapat dito itanong, ano ba yung natutunan mo doon sa pinanood mong full movie? Kasi nga, di ba, tulad din ng sabi natin kanina, na may pagka-same vibes tayo katulad ni Rebecca na kung ano yung pag may gusto tayo, gusto natin din makuha iyon, di ba? Para sa atin, ano ba yung na-realize mo after mo mapanood yung movie? Ano wala pa yun? Ano wala pa? Sige na. Tapos, Okay, sige. Na-realize ko na hindi dapat natin kailangan gumastos ng malaki para makuha lang yung gusto natin. Tsaka at syempre, di ba, mahirap na din na gayahin natin si Rebecca Bloomwood sa ginagawa niya. Kasi syempre, napakahirap ng pamumuhay natin ngayon, di ba? Lalo na hirap humanap ng pera. So, kung gagayahin pa natin yung personalidad niya, paano na lang pala tayo nito? Wala tayong mapagkukunan ng pera. Lalo na hirap din tayo sa buhay. Kaya, di ba, hindi man lang talaga naisip ni Rebecca Bloomwood na mag-ipon, na mag-save ng pera. Sa kanya, ang inuuna niya is palagi yung luho niya, di ba? Napaka ng characteristic niya doon. Pero at the end naman, nagsisi naman siya sa ginawa niya at alam niya na mali yun. So, yun na rin yun yung maganda doon sa kwento kasi pinakita niya sa atin na hindi importante o hindi kailangan na palagi nating bilhin kung ano man yung nakikita natin sa ibang tao o huwag tayong masyadong masilaw sa mga nakikita natin. Kumbaga, practical pa rin yung isipin pa rin natin kung ano yung mas nakakabuti at mas magandang gawin natin, di ba? Lalo na sa panahon ngayon is kailangan nating mag-save dahil nagmamahalan na ang mga bilihin at hirap na tayong makabili ng mumurahin at hindi yun maganda na gawin natin, di ba? Okay, ngayon magbigay tayo ng ating mga advice about sa ating napanood. Okay, ikaw mauna, Liza. So, ang advice ko lang is dapat maging practical ka and isipin mo yung mga dapat lang na kailangan bilhin. And dapat wag mangutang kung hindi mo kayang bayaran. Kasi, ikaw ang mahirapan pag siningil ka na. So, Tama naman yan. yes, tapos dapat, okay lang naman, siyempre magustuhan mo siya, pero hindi mo yung kailangan na bilihin mo siya agad-agad. Pwede mo antayin yung na Pwede mo siyang na pwede na hindi yung kasi yung yun bibilihin mo lahat to bilihin mo. Paano kung tapos hindi mo naman siya magagamit? Lahat. Bakit tingin mo ba Oo, magagamit? tama. so, Ikaw naman, Kim, ano nasabi? dapat meron tayong Yes, agree ako sa iyo, Eliza. Sa totoo lang, kung para sa akin ay kailangan nating talagang budgetin yung pera natin, di ba? Hindi natin kailangan gumastos sa isang bagay. Kasi, di ba, napakahirap talaga ngayon ng panahon natin, di ba? Kailangan talaga nating mag-ipon. Ikaw naman. Ba't na kayo na-imusip? Hindi, parang nag-explain kasi Okay, ako. sige. Ikaw naman. Sige, dadala mo na. agree ako sa inyong dalawa na okay lang naman na gumastos o
o bilhin yung mga gusto mo. Basta meron po tayong limitation. Yeah, tama, tama. So, ayun lang po. Thank you sa pagbigay ng mga saloobin mo, Kim. Sana ay may natutunan ka sa ating podcast ngayong araw. So, dito na po namin tinatapos ang aming podcast. So, ako po si Eliza May Arevalo. And ako po si Laika May S. Santa Ana. At ang guest namin na si... Kim Jing Fabregas. So, ayun lamang po. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Bye!